Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 17, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nilinaw ni Attorney Reggie Tongol na may kapangyarihan ang mga senator judge sa paglilitis. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, maaari silang magmungkahi sa presiding officer na i-cite in contempt ang sinumang nadalo sa nasabing trial. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina Live. Jed, ano yung mga maaring mga dahilan para ma-cite in contempt ang isang individual dito sa impeachment? Aga maaaring i-cite in contempt o parusahan ng Senate Impeachment Court ang sino mang dumadalo dito sa paglilitis kapag sila ay lumabag o hindi sumunod dun sa mga ipinatutupad na patakaran ng korte. Kaya nagpaalala si Attorney Reggie Tongol na siyang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court para nga rito sa nagpapatuloy na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reggie Tongol, may kapangyarihan ang mga senator judge na hilingin sa presiding officer na patawan ng contempt ang sino mang testigo, abogado o kahit sino na nasa loob ng plenaryo na magpapakita ng hindi maganda o tamang pag-uugali. Isang halimbawa nito ay ang pakikipagtalo sa senator judges. Nag-iingay, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions. Gayunpaman, nilinaw ng impeachment court spokesperson na hindi otomatiko ang pagpapataw ng parusa sa mga ito. Kailangan aniya muna itong formal na hilingin ng isang panig o ng isang senator judge dahil passive o hindi basta-basta kumikilos ang hukuman ng walang mosyon. Inisa-isa rin ni Attorney Tongol ang iba't ibang antas ng parusa na katulad ng ipinatutupad ng Senado sa mga karaniwang pagdinig nito. Sa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila. So yun yung gamot of the power of the court na to penalize any contemptuous act. But it has to be moved by a certain party or a certain senator judge bago mag-acto yung impeachment court as a whole. Kasi nga, sabi ko, passive ang korte sa mga ganyang bagay-bagay. So ito nga yung paalala ni Attorney Tongol na siyang tagapagsalita ng impeachment court sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So sa darating na Lunes, inaasahan na maglalabas ng desisyon yung mga senator judges kaugnay doon sa naging oral arguments ng House Prosecution Panel at Defense Team noong nakaraang Miyerkules kaugnay doon sa motion o hiling ng prosekusyon na ilabas o isubpina yung bank at tax record si VP Sara Duterte. So inaasahan na magiging mainit itong usapin na to at posibleng maging mainit din yung talakayan sa pagitan ng senator judges maging na magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Ayan muna update, balik sa inyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Walang dapat ikatakot. Ito ang paniniwala ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag hinggil sa posibilidad na siya ay ma-contempt ng Senate Impeachment Court kasabay ng kanyang nakatakdang pagsalang bilang testigo ng prosekusyon sa susunod na linggo. May ulat si Benedict Samson. Handa at hindi natatakot si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dumalo bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Martes, July 21. Ito ay sa kabila ng babala ni Senator Judge Pia Cayetano na posibilidad na makontempt ito dahil sa umunoy intimidation o pananakot at pagtatangkang mabawasan ng ilang senator judges.
Matatandaan na naging mainit ang usapin matapos ihayag ng NBI Director na magsasagawa sila ng investigasyon kaugnay sa issue noong 2019 SEA Games, kung saan aabot umano sa 10 billion pesos ng pondo na galing sa budget insertion ang inilaan para sa pagpapatayo ng sports complex sa New Clark City sa Tarlac. Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya kasi mas maganda naman nga pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya. Itinanggi ni Matibag na timing sa kanyang pagharap sa impeachment court ang gagawin nilang investigasyon at iginiit na ginagampanan lamang niya ang mandato ng NBI na pag-iimbestiga sa mga katiwalian. Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung i-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung ay nahaharap sa isang proceedings, hindi na nahihinto na yung ating mandato. At unang-una, hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon. Bagaman handa at hindi natatakot, nananawagan pa rin ang NBI Director sa Senator Judges na gawing patas ang pagdinig. Yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Dahil wala pa naman po, naglalabas pala ng ebidensya. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Samantala, dumepensa rin ang NBI chief sa inihayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano patungkol sa proposed NBI Academy sa Clark. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babaliktarin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Or would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. Kasi malabo naman yun na magkaroon na ng contractor dahil yung lupa nga hindi pa naitatransfer sa amin. Wala pang ang plano. So hypothetical yun para maintindihan ng tao. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang magbibigay ng matinding testimonya si NBI Director Melvin Matibag sa kanyang pagharap sa impeachment court sa susunod na linggo, ayon sa House Prosecution Panel. Kaugnay ito ng mga aligasyon ng assassination plot, grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Mahalaga umano ang testimonya ni Matibag sa pagpapatibay sa aligasyong matinding pagbabanta ng pangalawang Pangulo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Isa lang masasabi ko, mabigat. At sa Tuesday, makikita nyo na kumpleto na ang naratibo ng article on grave threats and inciting to sedition in relation to the impeachable offense of betrayal of public trust, a culpable violation of the Constitution. Mainit pa rin ang usapin hinggil sa pagsasapubliko sa tax records ni Vice President Sara Duterte bilang mahalagang bahagi ng ebidensya ng prosecution. Naungkat rin ang ginawang proseso noong nilitis ang impeachment case ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. May report si Jed Neresina. Maaaring isapubliko ang tax records ni Vice President Sara Duterte basta't dumaan ito sa tamang proseso at may otorisasyon mula mismo sa Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, may legal na basihan o precedent o naunang kaso na kung saan pinayagan ang ganitong hakbang nang hindi nalalabag ang batas. Upang maiwasan aniya ang anumang pananagutang kriminal, kailangang dumaan sa tamang legal na proseso ang paglalabas ng tax records kung sakaling kakailanganin ito sa nagpapatuloy na paglilitis sa pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Attorney Tonggol, sinusundan lamang ng korte ang naging sistema noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. That time, si Commissioner Jimenez
humingi siya ng permiso sa presidente at ang rason niya ay President Noynoy, meron po akong subpoena dito, bigyan niyo po ako ng permiso kasi pag hindi po ako nagdala ng dokumento doon, mako-contempt of court po ako. At kapag wala naman akong permiso mula sa inyo, ako naman ay pwedeng kasuhan ng criminal case under Section 270 ng National Internal Revenue Code o ng Tax Code. Kaya para po wala akong liability, hihingi po ako sa inyo ng permiso ayon sa Section 71 naman ng Tax Code na pinapayagan. Paliwanag pa ni Atty. Tonggol, ito ang tamang paraan upang maprotektahan ang sinumang tatayong Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner laban sa kasong contempt of court o criminal liability. Yun po yung base sa Section 71 na sinasite po ng prosecution. At yun din po yung sinasite ni dating Commissioner Kim Menares when she was presented as a witness sa impeachment court nung panahon ng impeachment ni Corona. So, yung power na po yun ay nakalagay sa batas. Nilinaw rin ng tagapagsalita ng impeachment court na walang magiging paglabag sa karapatan ng taxpayer sa oras na mailabas ang mga dokumentong ito dahil malinaw na nakasaad sa batas ang exceptions. Dahil dito, hindi rin ito basta-bastang maaaring questionin sa Korte Suprema. So walang violation doon on the part doon sa yung taxpayer. Wala po kasi nakalagay po yun sa exception. At hindi niya pwedeng i-challenge yun in the Supreme Court. Tama ka po. Kasi Thank you, Attorney. Yun nakalagay sa batas. Kaugnay nito sa darating na Lunes, July 20, inaasahang magiging mainit ang usapin at talakayan hinggil sa issue. Pagkatapos nito ay nakatakda na ring magpasya ang impeachment court hinggil sa kahilingan ng prosecution na ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang natatanggap na request si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagbibigay ng authorization para mabuksan ang BIR box na naglalaman ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Manscarpio. Nauna nang humiling sa Senate Impeachment Court ang prosecution panel na ipasabpina ang bank at tax records ng Vice Presidente na mariin namang tinututulan ng defense team at iginigiit na paglabag ito sa due process. Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating panung. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol po dyan. So far, wala pa po. Nang tanungin ang palasyo kung kanino dapat manggaling ang request, ito ang sagot ng Malacanang. Hindi ko po alam. Maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede rin. Gagawin muna ng House Prosecution Team ang lahat ng legal na paraan para pagbigyan ang kahilingan nilang ipasabpina ang tax records ng Vice Presidente na si Sara Duterte bago hilingin ang otorisasyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinukonsidera na rin ito na magbawas ng articles of impeachment para mas mapaikli ang proseso ng pagliliti sa pangalawang Pangulo. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin naman ginagawa ang ating Pangulo at kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin. So pwedeng hindi na rin po kami, pwedeng i-waive na namin yung isang article. So pag ganun po nangyari, iiksi na naman po ang trial.
Inihayag ng isang constitutional law professor na dapat abangan ng mga mamamayan ang desisyon ng impeachment court sa issue ng pagpapasabina sa tax records ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment trial nito. Ang detalye sa report ni Dante Amento Live. Dante, gaano ba kahalaga yung tax records na yan ng Vice Presidente? Magandang tanghali aga. Pagdating sa prosekusyon, ito ay mahalaga dahil sa pamamagitan nito ay maipakita nila yung sinasabing inconsistency doon sa financial aspect ni Vice President Sara Duterte at maipakita nila sa impeachment court yung nasabing malaking pananalapi o pera na pumasok sa account ng pangalawang Pangulo. Pero pagdating naman sa depensa, maaaring kanilang i-argue ito na ito ay paraan lamang ng tinatawag na fishing expedition. Pinuri ng isang constitutional lawyer ang takbo ng o ang impeachment court kaugnay ng takbo ngayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Jennifer Arlene Reyes, nakuha na ng impeachment court ang tamang ritmo at hindi na mabagal ang proseso bagaman may kaunting pagkakaantala dahil sa mga paulit-ulit na tanong ng ilang senator judges. In fairness, no, kay Senator Escudero, I really admire how he presides this impeachment trial. Although, of course, hindi perpekto, may mga kailangan pa siyang i-improve, but the way he expediently or forthwith, in a forthwith manner, ay nagde-decision siya at hindi lamang kapritsyo yung desisyon niya, talagang binabalanse niya yung fairness sa prosecution and defense. At ngayon, naging observation ko kasi sa kanya before, medyo kailangan niyang maging proactive. Sa pagpasok ng bagong linggo ng impeachment trial laban sa Vice Presidente, inaabangan ang desisyon ng impeachment court kung papayagan ang pagsapina sa mga tax records ng opisyal. Binigyang diin ni Attorney Reyes, ito ang dapat abangan dahil ito ay crucial o mahalaga sa paghahanap ng katotohanan. Anya ang layunin ng impeachment ay papanagutin o pananagutan at accountability. Ang pagsapina sa mga dokumentong ito ay hindi paglabag sa due process dahil bibigyan naman ng pagkakataon ng panig ng depensa na suriin at pabulaanan ang mga ito kung mayroon silang kontraebidensya. Nagbabala ang abogado na kung hindi papayagan ng korte na mabuksan ang mga record na ito, maaaring magkaroon ng negatibong pananaw ang publiko na mayroong tinatago o may kinakatakutan na nilalaman ng mga dokumento. Dahil ang impeachment ay para malaman ng katotohanan, hindi ba nila gusto na malaman kung ano yung laman ng box na yon at ano ba ang harm kung hindi mabubuksan yung box na yon? Kasi magkakaroon ng perception na takot ba kayo sa nilalaman ng box? Ayaw nyo bang malaman yung buong katotohanan ng publiko? So abangan natin. Kasi para sa akin, dapat payagan nila or isabpina nila yung mga tax records na yon. Again, hindi ito pagva-violate ng due process ng ating vice-presidente. Ang due process po kasi, ibig sabihin nito ay bibigyan mo ng pagkakataon yung inaakusahan mo na magpresenta ng kanyang sariling ebidensya at magpaliwanag. Ang mga dokumentong ito anya ay magsisilbing mahalagang ebidensya lalo na't ang depensa at prosekusyon ay nakatakdang humarap sa mga artikulong may kaugnayan sa alleged misuse of public funds o confidential funds kung saan ang mga dokumentong ito ang magiging sentro ng usapin. Bukod sa usapin ng tax records, inaasahan ding magpapatuloy ang mabilis na ritmo ng pagdinig sa ilalim ng pamumuno ng presiding officer na si Senator Chis Escudero upang mapanatili ang atensyon ng madla o ng publiko at matapos ang proseso bago ang Nobyembre. Aga, hinikayat nga ni Attorney Reyes ang publiko na patuloy na sumusubaybay
dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil itong mekanismo na ito o ang impeachment trial ay hindi naman sa prosekusyon o kaya ng dipensya, lalo naman sa korte, kundi ito ay para sa publiko. Yan man ating update. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Dante Amento. Hinamo ni Senator Alan Peter Cayetano ang National Bureau of Investigation, Department of Justice at Malacanang na magsagawa ng masusing investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Gayunpaman, sinabi rin ng senador na handa ang Senate minority na imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects. Ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako at hinihimo ko lahat ng mamayan, suportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Nakapagsumiti na ng counter affidavit si Senator Alan Peter Cayetano sa Office of the Ombudsman kaugnay ng reklamong obstruction of justice. Ngunit hinihintay pa rin ang tugon ni Senator Robin Padilla at dismissed Senate Sergeant-at-Arms retired Major General Mau Aplasca. Kaugnay ito ng reklamo sa umano'y kanilang naging papel sa pagtulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa upang makaiwas sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon sa Ombudsman, kapag hindi nakapagsumite ng kanilang counter affidavit ang dalawang respondent, ituturing ng submitted for resolution ang reklamo at hindi natatanggap ng karagdagang motion o pleading mula sa kanila. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa San Narciso, Zambales. Mula sa San Narciso, Zambales, may detalye mula kay Nel Maribohok live. Nel, ilan yung nagsipagtapos ngayong taon at ano yung naging mensahe ng Pangulo? Yes, sir. Aga kabuang 327 na kadete nakabilang sa salighirang Class of 2026 ang nagsipagtapos sa Philippine Merchant Marine Academy o PMMA dito sa San Narciso, Zambales ngayong araw. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga marino, lalo na sa gitna ng nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Ayon sa kay PBBM, prioridad ng pamahalaan ng kaligtasan ng mga tripulanting Pinoy. Dagdag ng Pangulo, kahit pa humarap noon sa hamon ng sertifikasyon ng mga Filipino seafarer, patuloy na titiyakin anya ng gobyerno na hindi maapektuhan ang kanilang trabaho. We could not allow the future of our Filipino seafarers to be placed in such a situation. And that is why your government acted immediately. We strengthened maritime education and training, improved certification systems, upgraded facilities and equipment, and worked closely with our international partners to ensure that Philippine standards continue to meet global expectations. 146 sa mga nagsipagtapos ay midshipmen mula sa College of Marine Transportation, habang 181 ay midshipmen naman mula sa College of Marine Engineering. Itinangal naman na class valedictorian ng PMMA Class 2026 si Midshipman First Class Mark Owen Trillas na tubong Camarines Sur. Sa lutatoria naman si Midshipman First Class Jansen Bautista na tubong Taysan, Batangas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Nel Maribohok. Naging produktibo para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagbisita sa Singapore. Nakipagpulong ang Pangulo sa mga pangunahing Singaporean investors at business leaders na anyay nagpakita ng kanilang kumpiyansa sa ekonomiya ng Pilipinas at kahandaan nilang mamuhunan sa mga sektor tulad ng digital technology, artificial intelligence, telecommunications at healthcare.
Sa huli ayon kay Pangulong Marcos, ang kanyang pagbisita ay nagpapakita ng matatag na relasyon ng Pilipinas at Singapore at pagpapakita ng parehong pangako ng dalawang bansa para sa ASEAN centrality. These business engagements, covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare, reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination. I showcased our modernized finance and investment infrastructure programs, including the Luzon Economic Corridor, alongside the new Public-Private Partnership Code and Green Lanes for Strategic Investments, which are measured explicitly designed to fast-track proposals and approvals to eliminate regulatory bottlenecks. Nakamit ng Pilipinas ang unang pwesto sa 57 bansa sa Investor Relations and Debt Transparency Report 2026 ng Institute of International Finance o IIF. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ay patunay ng malakas na commitment ng bansa sa transparency, accountability at tamang disclosure ng mahalagang datos pang-ekonomiya at pinansyal. Muling nakuha ng Pilipinas ang top spot matapos manguna noong 2024 at pumangalawa noong 2025. Sinusuri ng ulat ang investor relations practices ng mga bansa, kabilang ang accessibility at kalidad ng datos sa sovereign debt at ang paglalabas ng environmental, social, and governance o ESG data and policies. Ayon kay BSP Governor Eli M. Remolana Jr., ang pagkilalang ito ay nakatutulong upang mapalakas ang investor confidence at mapatibay ang kredibilidad ng Pilipinas sa global financial markets. Batay sa pinakabagong resulta ng Social Weather Stations o SWS survey, bahagyang umangat ang net satisfaction rating na nakuha ni Vice President Sara Duterte sa isinagawang survey mula June 20 hanggang June 29, 2026. Lumabas na 58% ng adult Filipinos ang kontento sa performance ng Vice Presidente, habang 26% ang dissatisfied na nagresulta sa net satisfaction rating na positive 31. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa positive 29 na naitala noong March 2026. Nanatiling mataas ang net satisfaction rating ni VP Duterte sa Mindanao na positive 84 o excellent. Sinusundan ito ng Visayas na may positive 36 na good, Balance Luzon na positive 10 o moderate, at Metro Manila na positive 3 o neutral. Naunang nakapagtala ng improvement sa net satisfaction rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tumaas sa negative 7 ang dati nitong rating na negative 15. Nagtalaga ang Supreme Court ng 15 local testing centers para sa 2026 bar examinations na gaganapin sa September 6, 9 at 13. Layunin nitong gawing mas accessible ang pagsusulit sa buong bansa, lalo na't naitala rin ngayong taon ang pinakamataas na bilang ng mga aplikante sa kasaysayan ng bar exams na umabot sa 14,291 registered examinees. Mayroong 7 LTC ang itinalaga sa National Capital Region, kabilang na ang San Beda, Alabang na siya ring magsisilbing headquarters ng 2025 bar exams. Habang 3 naman ang sa Luzon, 3 rin sa Visayas at 2 sa Mindanao. Ayon sa Korte Suprema, halos 96% ng mga aplikante ang naitalaga sa testing center na kanilang unang pinili, kasabay ng pagdaragdag ng mga testing center upang matiyak ang maayos na pagsasagawa ng pagsusuli. Hindi sapat ang pag-blur ng mukha ng isang individual para mawala ang obligasyon sa ilalim ng Data Privacy Act. Ito ay kaugnay ng ipinost na video ni MMDA Head of the Special Operations Group Strike Force, Gabriel Go, sa paghuli nito sa isang motorista na walang suot na helmet.
Nilinaw ng National Privacy Commission na mahalagang matukoy ang legal na batayan ng pag-upload sa personal na social media account ni Go, lalo na kung tumututol ang taong nakuhanan. Ang point lang po ng pag-blur is one of the means to, kumbaga parang hindi masyadong ma-identify yung tao. But the mere fact na may naka-identify po, hindi po natatapos yung usapan ng data privacy doon. Kasi nga, pag-blur ng mukha ng tao, hindi naman po yan basihan sa batas para magproseso. Ang mga basihan natin, legitimate interest, consent ng isang tao, based on the performance of a lawful obligation or lawful duty under the law. Sa ilalim ng Data Privacy Act, maaaring patawan ang lumabag ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at pagmultahin ng 500,000 piso hanggang 5 milyong piso. Nagdudulot ng pangamba sa publiko ngayon ang sunod-sunod o madalas na insidente ng krimen. Kamakailan lang mayroong sinaksak na motorcycle taxi driver sa Cavite at Caloocan. Bunsod nito, hinikayat ng Philippine National Police ang publiko na huwag mag-atubiling itawag sa hotline 911 ang anumang insidente na masasaksihan sa kanilang lugar. Mula sa Kamkrame, may ulat si Lea Ilagan live. Lea, may datos ba ang PNP sa mga nakararating sa kanilang mga sumbong o tawag? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 30 to 60,000 per day ang natatanggap na tawag ng PNP Hotline 911. Pero karamihan daw dito ay mga hoax, prank at drop call. Kaya naman ang panawagan ng Philippine National Police sa publiko, iwasan ang panluloko sa 911 hotline upang makapasok ang mga totoong nangangailangan ng tulong. Gaya ng magkakasunod na karahasan sa mga motorcycle taxi rider na sinaksak ng pasahero sa Caloocan at maging ang pamaril sa rider sa Cavite. Hinihikayat ng pambansang pulisya ang publiko na gamitin ang 911 emergency hotline bilang bahagi ng pinag-ikting na hakbang laban sa mga kriminal. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., mas mabilis na mahuhuli ng mga otoridad ang mga kriminal kung mayroong tatawag at magre-report sa naturang hotline. Inatasan din ni General Nartates ang lahat ng police units na magsagawa ng information campaign upang isulong ang wastong paggamit ng 911 emergency hotline. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Posibleng lagpas sa 10 piso kada litro ang madadagdag sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE, bunsod ito ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, bunsod ng panibagong tensyon sa gitnang silangan at pangamba sa supply ng langis. Sa pagtataya ng ilang oil industry players, maaring sumipa sa 9 piso hanggang 10 piso kada litro ang madadagdag sa presyo ng diesel, habang 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Una nang inanunsyo ng DOE na muli nang ipatutupad ang fixed oil price adjustment sa halip na price range kung mananatiling pabago-bago ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mariing kinundi na ng Department of National Defense o DND ang isang post ng China Daily na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon sa ahensya, ipinapakita nito ang tunay na pagtingin ng Chinese Communist Party sa sambayan ng Pilipino. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Kinundi na ng Department of National Defense ang video na ginawa ng isang state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy at puppet ng Japan at Estados Unidos. Ayon sa DND, ipinapakita ng naturang post ang tunay na pagtingin ng Chinese Communist Party sa sambayan ng Pilipino. Sinabi rin ng DND na ang paghamak sa 2016 Arbitral Award at ang video ng pagpapakita ng karahasan laban sa mga Pilipino at mga sundalo ay naglalantad ng kahinaan ng propaganda ng China. Iginiit din ng ahensya na hindi angkop ang paggamit ng diskriminasyon, pagbabanta at paghahasik ng galit sa isang bansa na nagsasabing responsableng lider sa rehiyon. Bunsod nito,
Sinabi ng DND na mananatili ang polisiya ng Pilipinas na huwag magkaroon ng ministerial o defense engagement at opisyal na ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa Chinese Communist Party at sa mga ahensya nito. Hiningan ng media ng komento ang Chinese Embassy sa Maynila tungkol dito, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa huli, nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga Pilipino na huwag magpalinlang dahil ang nalilinlang ay nasisiil. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundina ng Department of Foreign Affairs ang mga AI-generated videos at editorial cartoons na inilabas ng isang state-run media outlet ng China na tumutukoy sa 2016 Arbitral Award. Ayon sa DFA, ang naturang mga material ay naglalaman ng demeaning, dehumanizing at racist depictions ng mga Pilipino. Nanawagan ng DFA sa agarang pagtanggal ng mga video at cartoons at hinimok ang China na igalang ang dignidad, respeto at katotohanan sa pampublikong diskurso. Ang panawagang ito ay bahagi ng patuloy na pagtindig ng Pilipinas sa karapatan at soberanya kaugnay ng arbitral ruling at sa pagtataguyod ng paggalang sa mga Pilipino sa international arena. Isang kasunduan ang binuo ng Department of Migrant Workers o DMW at ng Commission on Higher Education o CHED sa pagbuo ng isang master's program para sa OFW nurses sa Singapore. Nabuo ang kasunduan nitong Huwebes, July 16, sa tanggapan ng CHED sa pangunguna ni Chairperson Shirley C. Agrupisito at DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak. Ilulunsad ang scholarship program na magbibigay ng pagkakataon sa mga kwalipikadong Filipino nurses na makapagtapos ng postgraduate studies sa Singapore sa pakikipagtulungan ng Ministry of Health ng Republic of Singapore. Pagkatapos ng kanilang pag-aaral, inaasahan silang babalik sa Pilipinas upang magsilbing nursing faculty members na magpapalakas sa sektor ng edukasyong pangkalusugan. Nahulihan ng baril ang isang 15 taong gulang na estudyante ng Don Serviliano Platoon Memorial High School sa Tinambak, Camarines Sur sa loob mismo ng kanilang paaralan. Ayon sa investigasyon, pinagpapasapasaan ang baril ng ilang estudyante bago napunta sa lalaking menor de edad na nagsabing itinago lamang niya ito upang hindi mahuli ang kanyang mga kaibigan. Yung registered owner po ng baril na lumabas na rin po doon sa firearm verification. So, according po sa result, yung may-ari ng baril ay merong registered sa Misamis Occidental, yung may-ari. Lumalabas din sa pagsisiyasat ng pulisya, dinala ng estudyante ang naturang baril para sa sariling proteksyon at hindi dahil nakararanas ng pambubuli. Na-turn over na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga estudyante upang sumailalim sa counseling habang ang nakumpiskang baril ay nasa pangangalaga na ng PNP Forensic Unit para sa kaukulaang investigasyon. Malakas na rumbling sound mula sa Mayon Volcano ang narinig sa barangay Mabinit, Legazpi City kaninang umaga sa gitna ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Muli namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na manatiling mapagbantay, mahigpit na sundin ang mga opisyal na abiso at iwasang pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at iba pang restricted areas para sa kanilang kaligtasan. Nananatili ang Mayon Volcano sa Alert Level 3. Matinding tagtuyot pa rin ang nararanasan sa ilang bahagi ng Isabela. Sa bayan ng Suliben, natutuyo na ang ekta-ektaryang mga tanim na mais. Alamin natin,
Ang balitang yan sa report ni Grace Doctolero live. Grace, kaya pa bang maisalba yung mga natutuyong pananim na mais at ano yung pwedeng magawa para mapatubigan yan? Para sa ilang magsasaka, mahirap nang maisalba ang kanilang mga pananim matapos mawalan ng patubig. Wala ring pag-ulan sa nakalipas na linggo kaya patuloy na natutuyo ang mga tanim nilang mais. Isa sa mga apektado si Tersing Alberto, isang magsasaka sa Isabela na nagtanim ng mais noong Hunyo 13 at 14 sa halos 5.5 ektaryang sakahan. Ngunit dahil sa matagal na kawalan ng ulan, halos tuluyan nang namatay ang kanilang mga tanim. Ang hirap, ma'am, kasi patay na lahat yung mga tanim namin, ma'am. Ayon kay Alberto, hindi na rin nakatulong ang pagdidilig dahil wala na rin silang makuhang tubig mula sa irigasyon, sa sapa at mga ilog. Inutang pa nila ang puhunan para sa binhi at abono kaya mas malaki ang pangamba nila na pagkalugi. Hindi lamang mais ang apektado ng tagtuyot dahil pati ang kanilang mga tanim na saging na pinagkukunan sana ng dagdag na kita ay natutuyo na rin. Dahil sa pagkawala ng kabuhayan, apektado na rin ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya at pag-aaral ng kanilang mga anak. May apektado na, ma'am, sabi nga yung estudyante namin, ma'am, hinto na lang ako, nanay. Wala na tayong pagkukunan. Samantala, ayon sa National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris, pinaig din ito ang pamamahala sa limitadong supply ng tubig mula sa Magat Dam dahil sa patuloy na pagbaba ng water level nito. Nakipag-ugnayan din ang ahensya sa iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa posibleng pagsasagawa ng cloud seeding sa mga lugar na matinding tinamaan ng tagtuyot. Nagsimula na rin ang pamamahagi ng fuel assistance at iba pang livelihood projects para sa mga apektadong magsasaka. Sa kabila ng mga hakbang na ito para sa maraming magsasaka sa Isabela, mahirap nang maisalba ang kanilang mga tanim na mais dahil halos tuluyan na itong natuyo. Umaasa sila na makaranas ng pag-ulan sa mga sunod na araw at makatanggap ng tulong upang muling makapagtanim at makabangon muli sa pagkalugi. Yan mo ng balita. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Dalawamputsyam na bansa kabilang ang China, Kazakhstan, Laos, Pakistan, Russia at Indonesia ang lumagda sa agreement on the establishment of the World Artificial Intelligence Cooperation Organization o WICO sa Shanghai, China. Layunin ng bagong organisasyon na palakasin ang global cooperation sa larangan ng artificial intelligence o AI. Kabilang sa tututukan ng grupo ang research, development at ethical standards para sa mas ligtas at makataong paggamit ng teknolohiya. Inaasahang magsisilbi itong platform ng mga bansa upang magbahagi ng kaalaman, innovation at best practices sa AI habang tinutugunan ang mga hamon gaya ng data privacy, seguridad at employment impact. Magpapatupad ng bagong visa restrictions ang US State Department. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, layunin nitong ipagbawal ang pagpasok sa Estados Unidos ng mga tinaguriang far-left terrorist at ng mga banyagang individual na nagpopondo, nanghihikayat o tumutulong sa mga nasabing grupo. Sa kanyang pahayag sa social media, binigyang diin ni Secretary Rubio na ang mga dayuhan na may kaugnayan sa far-left terrorist ay itinuturing na enemies of civilization at hindi tinatanggap sa Amerika. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas pinaigting na national security measures ng pamahalaan upang maprotektahan ang bansa laban sa mga banta ng terorismo.
Isang malaking water main break ang nagdulot ng malawakang pagbaha sa West Hollywood. Agad na rumisponde ang Los Angeles County firefighters upang kontrolin ang sitwasyon at tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Ilang pangunahing kalsada ang pansamantalang isinara kabilang ang bahagi ng Santa Monica Boulevard at Sunset Boulevard. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng pagputok ng water main. Mas mapapagaan na ngayon ang gastusin ng mga kidney transplant patients. Ngayong araw, inilunsad ng PhilHealth sa De Los Santos Medical Center ang Post-Kidney Transplant Benefit Program nito na isang paraan para makatipid ang isang pasyente at may magamit na panggastos para sa iba pa nilang pangangailangan. Alamin natin ang detalye mula kay Mia Alonzo. On the part of the patient, they're not going to spend anything. It's all PhilHealth. Hindi nagtatapos sa operasyon ang paglalakbay ng isang kidney transplant recipient. Ayon sa mga doktor, mas mahalaga ang tuloy-tuloy na pag-aalaga ng pasyente pagkatapos ng transplant upang maiwasan ang pagre-reject ng katawan sa inilipat na bato. Bukod sa halagang 1.2 hanggang 1.5 million pesos para sa kidney transplant, tinatayang umaabot pa sa humigit kumulang 50,000 pesos kada buwan ang gastos pagkatapos ng operasyon. Ito ay para sa mga gamot, laboratory test, drug prophylaxis at mga follow-up consultation. Dahil sa laki ng gastusin, may mga pasyenteng hindi na naipagpapatuloy ang kanilang mga gamot at pagpapatingin na maaaring magresulta ng pagre-reject at pagkasira ng transplant kidney. Pag nag-reject yung kidney, masisira yung kidney. Later on, pag sobrang nasira na, hindi mo na masalvage, balik ka sa dialysis. And if you're planning for a second transplant, mas magastos na. Kasi because you have developed antibodies against the donor, so you have to add another out-of-pocket expenses that is equivalent to another transplant for your second transplant. So that's the math for your second transplant, for having the graft loss due to poor compliance to post-transplant medications. Upang matulungan ng mga pasyente, mayroong PhilHealth Z benefit package para sa post-kidney transplant services. Sakop ng programa ang immunosuppressive o anti-rejection medication na umaabot sa 40,725 pesos kada buwan. Drug prophylaxis na nagkakahalaga ng 18,932 pesos para sa 6 na buwang supply. Drug level monitoring na 3,100 pesos sa bawat pagpapasuri at routine laboratory at diagnostic test na umaabot sa 11,242 pesos tuwing 3 buwan sa unang taon. If a private hospital will be into it, sa dami ng pasyente, ma-accommodate sila. Because you all know, sa government hospital, they have it. Pero matindi ang pila doon. Kung meron sa private hospital, meron silang alternative. They can come here, they can get the medicines, the services that they need. Wala naman gasto sa kanila at no cost to them. We don't charge them. It's all PhilHealth. Bilang unang pribadong ospital na naaprubahan sa ilalim ng Post-Kidney Transplant Package Program, nilinaw ng ospital na maaari ring makinabang ang mga pasyenteng naoperahan sa ibang ospital basta't makikipag-ugnayan lamang sa Kidney Transplant Unit o KTU ng De Los Santos Medical Center para sa proseso ng pag-enroll. Gayunman paalala ng mga doktor, ang isang matagumpay na kidney transplant ay hindi nasusukat sa operasyon lamang dahil ang bawat gamot, bawat laboratory test at bawat follow-up check-up ay panghabang buhay ng gagawin upang maiwasan ang pag-reject ng katawan sa inilipat na bato at mapanatili ang maayos na resulta ng transplant. Sa tulong ng post-kidney transplant package, umaasa ang mga healthcare provider na mababawasan ng mga pasyenteng napipilitang itigil ang kanilang gamutan dahil sa laki ng gastusin. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 56, versikulo 11 na nagsasabi, Sa Diyos ay inilaga ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin?
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.